para makita nyo kung mayroon kayong dapat alamin, yun yung maganda naman. Kasi pwede nyo tanungin si Pastor, Pastor, pwede kung hindi ko naunawaan ito, pwede bang balikan natin, linawin natin. Mas maganda yun para lumabas tayo na natuto. Okay? So ulitin ko po, nandito tayo for equipping. Paano tayo ma-equip? Nandito tayo para ma-strengthen. Nandito tayo for fellowship. Nandito tayo para lumago. So sa anong paraan lumago? Maraming mga members, halimbawa sabihin natin, yung iba matagal na sa organization, pero bakit hindi nila kaya magturo? Hanggang forever na lang ba yung pagiging tagapakinig? Siyempre, hindi, di ba? So, ano ang punto natin? Ano ang gusto nating matutunan? Ibig sabihin, lahat tayo ay dapat matuto. Kasi pag natuto ka, pwede kang mag-share. Pag natuto ka, pwede mong ibahagi yung natutunan mo. Hindi yung hanggang tagapakinig lang, kundi mayroon tayong desire din na makapag-share din sa iba. Okay? So, gusto kong i-start natin dito sa Acts 17:11. Kung may mga ballpen kayo, ay isulat nyo. Acts 17 verse 11. Meron akong handout na dala dyan. Pwede kayong humingi sa mga gusto mamaya din. Acts 17 verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and search. Napansin niyo doon? Search. Ito yung dito, yung isang maganda. Search the scriptures. Ano ba yung scriptures? Itong Bible natin. Search the scriptures daily. Paano nyo unawaan yung daily? Paano nyo maunawaan yung daily? Search the scriptures daily. Sino nagagawa? Pero pag cellphone, pwede ito daily, cellphone. Pero in searching the scriptures, sino po ang nakagawa? Baka pag Sunday lang, minsan nga pag Sunday, walang dalang Bible, diba? Ang dala, cellphone. Tama? So, ibig sabihin, dito pa lang, marami nang hindi nakakagawa. Search. Paano kaya? Di ba yung scriptures, sinasabi natin, ito yung Word of God. Tama? Word of God. Tinatawag lagi natin ang Panginoon. Pinapanalangin natin ang nanalangin tayo lagi sa Panginoon. Pero, tungkol sa pag-aaral, wala. Yung iba nga, pag Sunday School, ayaw. Kaya nga, mas magandang sabayin na lang natin Sunday School hanggang preaching. Kasi pag Sunday School, walang tao yung church. May iba, 2 lang, 3. Pero pagdating ng preaching, bakit ang dami? O di pagsamahin na lang natin para tawag doon. Pero actually, hindi naman pwedeng paghiwalayin, di ba? Kasi parehas na importante. Yung iba, iniisip nila ang preaching yun yung mahalaga. Ang pag-aaral ng Bible hindi mahalaga. Pero parehas lang naman mahalaga yun. Tama? So, scriptures, Word of God or Word of Truth. Dapat bang aralin? Pag-aralan? Yes. Dapat pag-aralan ko. Sa school, sino dito ang nag-aaral pa ngayon sa school? Siguro mga yung people. Magagalit yung teacher pag wala kayong notebook, ballpen, papel. Bakit? Kasi gusto ng mga teachers na mayroon kayong isusulat doon para may i-review. Pero yung iba hindi. Pipicturean na lang daw. Kaso lang bawal ang cellphone pa rin. Tama? So,
goal natin? Ano ang goal natin? Dito search, paano? Pero bago ang lahat, dapat aralin paano mag-search. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sulat niya sa mga papel nyo. 2 Timothy 2:15. First word dito, study. Okay, study. Study to show yourself, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So in searching the scripture, ano po ang command? We must rightly divide the word of truth. Rightly dividing the word of truth. So in searching, in searching the scriptures, ang command ay, we must rightly divide the word of truth. Nakaya, rightly divide the word of truth. Ano ba bakit natin pag-aralan ang word of truth? Kung punta tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sa verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, to commit thou, or the same commit thou, to a faithful man who shall able to teach others. Ano po ang punto doon? Able to teach. Paano magiging able? Hindi naman nag-aral. Sa kanya. Paano siya maging able to teach? Hindi siya nag-aral. Bahala na si pastor. Makinig na lang ako. Mayroon ba kayong ganong prinsipyo? Paano kung si pastor ay tumanda na, masakit na yung tuhod, hindi na makaano? Sino magtuturo? Sino mag-preach? Naisip ba yun, mga young people? Naisip niyo ba yon na gusto kong maging able na magturo? Hindi lang laging nakasalalay kay pastor. Dapat si pastor ay encourager, mentor, motivator. Kung baga mga kabataan yung makikita din natin na magturo din. Pero paano nga? Hindi siya able. Hindi siya makapagturo. Bakit? Hindi siya nag-aral. So, ano ang goal natin? Mag-aral. Nakuha niyo? Mag-aral. Hindi lang matatanda mag-aral. Kaya nga, sa Bible school natin, halos matatanda yung mga estudyante natin eh. Yung iba senior, yung pinakamatanda, 84 years old. Pero, wala namang limit sa pag-aaral. Ang point natin, lahat pwedeng mag-aral. Lahat pwedeng mag-aral. Mga young people, young adult, lahat. Adults, lahat pwedeng mag-aral. As long as mayroong desire na nandoon pa rin yung desire na mag-aral. Pero yun nga, kailangan po, dapat able to teach. Huwag kayong magturo kung hindi able. Hindi walang kaya. Kaya nga dito sa church, di ba every Sunday mayroon kayong fellowship, may mga Sunday school, o ano pang klase ng learning, dapat maging committed kayo. I-commit nyo sarili nyo sa pag-aaral. Okay? Mayroon kayong desire na mag-aaral, hindi yung kakanta na lang ako. Pwede ba ganun? Kanta sa bahay, pwede naman kayong kumanta habang naghugas ng ano, ba? Pero ito pong pag-aaral, napakahalaga po ito. Kaya sabi dito, commit thou to a faithful man who shall able to teach others also. So mayroon pong proseso. Mayroon pong process para lahat tayo pwedeng magturo. Alam niyo kung lahat ay
ay mayroong kakayanang magturo, ang ganda po. Okay? Ang ganda po. Kasi, yun yung sinabi dito eh. Commit thou to a faithful man who shall able to teach others. Ngayon, kung able na siya, kahit saan siya pupunta, kaya niyang i-present ang word of truth in season, out of season. Dito tayo sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 hanggang 5. Sa verse 2, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke. Reprove, rebuke. Exhort with all long-suffering and doctrine. So anong pagkakaunawa niya yung preach the word? Preach the word preach the word in season. And then yung isa naman, so in season, out of season. Anong pagkakaunawa niyo dyan? Oh. Out tapos in. So, napapanahon at saka hindi napapanahon, pwedeng mangaral. Kasi nga, ito, alam niya eh. Okay? Alam niya ipapangaral. Kaya in season, out of season. Yan po yung kailangan natin. At papaano nga. Yan po ang kailangan. How? How? Rightly dividing the word of truth. So, mayroon po tayong isosolve dito para maunawaan natin ang Bible. Ang Bible niyo ba ay 66 books? Dapat. Ang Bible dapat 66 books. Mayroon pong ibang Bible na 70 plus. Yun po mayroong uninspired book. So ito lang po yung inspired. Okay? Inspired books po ito. Yung 66 books. Yung mayroon tayo. Okay? So, from Genesis to the book of Revelation. 66 books. Wala na pong additional na dapat idagdag po sa Bible natin, katulad ng ibang naririnig natin na may mga revelation pa. Wala na pong revelation, mga kapatid. Revealed na po ang part natin mag-aral. Meron ba kayong naririnig na Panginoon, bigyan mo ako ng revelation? Meron ba kayong naririnig na Panginoon, i-reveal mo sa akin? Kompleto na po, hindi pa nga natin nabasa yung buong Bible, maghahanap pa tayo ng additional. Ang part natin ay mag-aral. Search the scriptures daily. Hindi pa nga nagagawa yung pag-aaral daily. Pag-search daily, maghihingi pa ng revelation. Panginoon, bigyan mo ako ng sign. Mayroon na kayong narinig na gano'n? May mga humihingi ng mga senyales, humihingi ng mga revelation, humihingi ng kung ano-ano. Ang part natin, mag-aral. Ang Bible natin complete, dapat nating pag-aralan. Yun po ang kailangan. So from Genesis to Revelation, yan po yung pag-aaralan natin. Okay, Genesis to Revelation, pag-aaralan natin. Paano nga natin pag-aralan ang Bible? Rightly dividing the word of truth. So, ang Bible natin ay na-divide into parts. Okay? Sa part na ito ay na-define as time past. So, mayroong past. Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision
by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Sa verse na ito, ilang group of people ang nakita nyo? Dalawa. Israel and Gentiles. So mayroong dalawang group na mabasa natin dito sa verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. Merong Gentiles, ang Gentiles ay na-describe dito sa verse na ito, uncircumcised, and then the Israelites na-describe as circumcised. Uncircumcision and circumcision, yun po yung description ng Israel at sa mga Gentiles. So, separate ang Gentiles at saka Israel. Kung pansinin natin dito sa binasa natin sa verse 12, that at the time you were without Christ. Sino po? Ang mga Gentiles ay without Christ. Ano pa? No hope. And then, without God. So, mayroong separate na destination ang mga Gentiles during the time past. Ang mga Israelites, sila po ay tinatawag na chosen people. Chosen people. Tinatawag din silang peculiar people. Tinatawag din sila na royal priesthood. Sino po? Yung mga Israel. At saka holy nation. Ibig sabihin, pag ang tao ay Israel, sa time na ito, malaking advantage sa kanila. Bakit? Sila ay holy nation. Sila ay peculiar people. Sila ay chosen people. Sila ay covenant people. So, ibig sabihin, kung ang Bible natin, ang time pass lang, kung ang Bible natin ay past lang ang pinag-uusapan, Israel lang ang concern. Naka nyo? Pag sinasabing Israel, yun yung 12 tribes. 12 tribes. Kasama ba kayo sa 12 tribes ng anak ni Jacob? Hindi. So, ibig sabihin, ang tawag sa atin, Hintel. Okay? Gentiles ang tawag sa atin. Ngayon, under sa time na ito, ang mga Hintil ay without God, without Christ, no hope. Sa tingin nyo, saan kaya pupunta ang mga Hintil pag namatay sa panahon ito? Sa lake of fire. Bakit? Walang pag-asa. So, ibig sabihin, ang destination ng mga Gentiles under the time past, sa time na ito ay sa lake of fire. Under sa time pass. Ang pinili ng Panginoong Israel. Kumbaga, kung ang Bible natin, pass lang ang pinag-uusapan, wala tayo ngayon, useless yung ginagawa natin. Naka nyo? Useless yung ginagawa natin na fellowship dahil sa time na ito, ang mga Hintel, walang pag-asa. Walang Kristo, walang Diyos. So lahat ng walang pag-asa doon pupunta sa dagat-dagatang apoy. Under sa time na ito. Okay? Sa time past. Mayroon pong wall of partition dito. Na ang mga Hintel ay tinatawag silang strangers from the covenant, the commonwealth of Israel, dahil mayroong wall of partition. Mayroong middle wall of partition. At ano po yung wall of partition? Yung law, mga commandments, mga ordinances. Kasi nga, ang mga ito ay sa Israel ibinigay. Commandments, ordinances, sa Israel ibinigay. Ang mga Hintil wala. Kaya nga ang tawag sa atin ay strangers.
strangers, aliens, without God, without Christ, no hope, dahil po sa partition. Dito tayo banda, balikan natin yan ha. Ephesians chapter 2 verse 13 to 16. 13. But now in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who has made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. 16. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ano pong nangyari after the cross? Mayroon pa bang distinction, Israel and Gentiles after the cross? Wala na po. Ito pong good news para sa atin. Ito po ay tinatawag na now. But now. Time pass, but now. Under sa Now program, hindi na ganito po ang estado. Israel and Gentiles, hiwalay. Pagdating dito, pinagsama ang dalawang group. Ginawang one. Ginawang one body. Ginawang one new man. Ginawang one new man, one body, one new man. So one, Israel, Gentiles. Ano pong nangyari? Ginawang one after the death of Christ. So kung ang Bible natin ay past, ang pinag-uusapan, ganito po ang estado. Israel, Gentiles, hiwalay. Pero, ang nangyari po, may changes sa programa. Dahil nung pinatay si Jesus Christ, yung dalawang group pinag-isa, yung wall of partition inalis. Dito sa verse 14. For He is our peace, who has made both one. What made both one? Ito po. One. Okay? One. And He had broken down the middle wall of partition. Inalis niya. Inalis niya ang wall of partition, verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man. So ito pong time na ito ay hindi na siya nag-operate dito. Nakuha niyo? Para hindi, kasi ang Bible nakakalito, parang puzzle kasi ito eh. Pag hindi nyo naunawaan yung Bible, paano mo maituro? Pag hindi mo alam ang scripture, ang hirap ituro, ang hirap mong panindigan na ikaw ay believer. Mahirap mong depensahan kung ikaw ba talaga ay nanampalataya. Okay? So, kailangan malaman natin at kaya nating depensahan, kaya nating ipangaral ang Biblia. So, under the now, pinagsama yung dalawang group sa panahon na ito. Anong sabi sa Romans 10:12? 10:12, dito po. For there is no difference. Wala nang pagkakaiba, Israel at saka Hintil. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Wala nang pagkakaiba, pero noon, meron. Pagdating po dito, wala nang pagkakaiba. Mamaya, ano natin yan? Aralin pa natin yan. Balikan natin. Dito naman, sa Ephesians 2:7, anong tawag sa portion? Ditong part na ito. Sa verse 7, that in the ages to come, He might show exceeding riches of His grace and kindness toward us through Christ Jesus. So, ages to come. Ages to come.
So, sa Bible natin, mayroong past, time past, but now, ages to come. So, we are in the now program. Hindi tayo part ng past program. Kaya minsan ang Bible nakakalito kasi karamihan dito sa past, kumukuha ng mga verses dadalhin sa now. Hindi na po yun effective. Kasi tapos na po yung dito. Hindi mo pwedeng dadalhin yung nandito, dito. Hindi po. Kaya ang Bible nakakalito. Maraming mga nalilito sa Bible kung ano yung teaching under the past, dinadala dito sa now. At yung iba naman, yung nasa past, dinadala din dito sa now program. Dapat alam natin, ano yung teaching para sa ngayon, ano yung teaching para noon, ano yung sa hinaharap. So, nung dumating si Jesus Christ, ibig sabihin, hindi pa siya namatay, tama? Nung dumating siya, sa tingin nyo, past or but now? Sa past. Kasi nga, ang now, na-introduce ang now nung siya'y namatay. Ibig sabihin, nung hindi siya namatay, ang programa na nag-operate ay yung past. Kasi ang now nangyari nung siya'y namatay. Balikan natin yung Ephesians 2:13. But now, in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Yung dati tayo ay malayo sa Panginoon, ay nailapit by the blood of Christ. So, nung ipinanganak si Jesus Christ, siya ipinanganak, sino ang ililigtas niya sa time na ito nung siya ipinanganak? Israel. Ito po. Kasi ang mga hintel na bigyan ng pagkakataong maligtas after his death. Nung siya ipinanganak, ang kanyang concern para maligtas ang bayang Israel. Mateo 1:21. Ito bakit gusto nating maunawaan nyo? Kasi hindi pwede na iba ang ating presentation, iisang Biblia lang ang gamit natin. Nakuha niyo po, pwede ba yun na iisa lang ang Biblia na ginagamit natin pero pag i-present magkaiba? Ano yung kulang? Yung method, paano i-present ang Bible? So, dapat may isang presentation lang ang Biblia, iisang katotohanan lang, hindi pwedeng iba. Kung si Jesus Christ pinanganak, iligtas niya ang bayan niya, yan po ang katotohanan. Mateo 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So, Jesus Christ, He came to save His people. Hindi po tayo bayan ng Panginoon sa time past. Ang bayan ng Panginoon sa time past, Israel. So, si Jesus Christ ay naparito upang iligtas niya ang bayan niya. At ito po ay nag-operate ang Law of Moses. Ipinanganak siya na under sa Law of Moses sa Galatians 4:4. Galatians 4:4. So, kailangan ma-emphasize, natin, ang Law of Moses mayroon pong 613. Law of Moses, mayroon pong 613 aside from 10 commandments, may sa pangkalahatan na mayroong 613. Pero yung 10, ang 10 commandments ay yun yung moral law na pag na-violate, mayroong katumbas na kamatayan. Pero yung ibang commandments ay kailangan ng substitute, katulad ng mga offerings. Mga offerings na ginagawa at yung mga iba pa na proxy, pero yung 10 commandments ay wala pong mai-proxy doon. Dahil pag yun ay na-violate, ang katumbas doon, kamatayan. Pero yung ibang commandments ay mayroon pong proxy katulad ng mga animal sacrifices.
Instead na ang tao ay maparusahan yung mga animals during sa time na ito. So, pakibasa ang Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, God sent forth the Son, made of a woman, made under the law. So, si Jesus Christ ipinanganak under the law of Moses. Ibig sabihin po, sa time na ito, nag-operate ang law of Moses. Isa pang patunay na si Jesus Christ ipinanganak under the law of Moses, doon sa Luke chapter 2. Okay, sa Luke chapter 2, sa verse 20, start reading sa 21 hanggang 22. Ganito. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. And when the days of purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him. So, yan po yung patunay na si Jesus Christ pinanganak under the law of Moses at mayroong 4 books na naka-record yung kanyang ministry. Mayroong 4 na libro, Mateo, Mark, Luke, at saka John. Ibig sabihin, ang mga librong ito, Matthew, Mark, Luke, and John, ang content ay under the past program. Bakit? Kasi si Jesus Christ, nangangaral siya under the law of Moses. Siya ipinangaral under the law of Moses. At nai-record po ang kanyang life and ministry sa 4 na book. Matthew, Mark, Luke, and John. Sino ang recipient ng mga book na ito nung isinulat? Ito po, Israel. Kaya doon karamihan nagkakalituhan dahil binabasa ang Matthew, Mark, Luke, and John, hindi na ikinukonsider sino yung audience recipient ng books. Kaya kinukuha yung mga teaching nandyan, dinadala dito. Tapos yung context ay dito. Hindi po pwede mga kapatid na yung context dito, dadalhin dito, kaya mayroong out of the context. Kung ano yung teaching nandito, wag nang ilipat. Kung ano yung teaching nandito, yun talaga ang teaching. Hindi siya pwedeng ililipat. Magkakaroon ng problema kasi mayroong katotohanan under the now na iba doon. Okay? Idagdag natin yung Panginoon pumili ng mga apostles. Pakibasa. Matthew 10, 5 to 6. This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, "Do not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Anong pagkakaunawa niyo dyan? Pag sinasabi na ang inutusan ng mga 12 apostles, ang utos, huwag pumunta sa mga hintel. Sa halip, ano ang pupunta nila? Bayang Israel. Ipalagay natin na ang Panginoon hindi namatay. Ang mga 12 apostol, kanino lang sila mag-mission? Sa Israel. Kaya nga sabi ko, ang direksyon natin ito. Kung si Jesus Christ hindi namatay, tinanggap ng mga Israel, ang destination ng mga Gentiles papunta sa Lake of Fire at wala din tayo ngayon. Anong saysay na nandito tayo halimbawa kung hindi namatay si Kristo? Ang mission ng mga 12 apostol sa Israel lang, pinagbili na ng Panginoon, sabi niya sa Matthew 10. Balikan natin lang. 5 to 6. Sabi ng Panginoon, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, "Go not into the way of the Gentiles." Enter ye not. Then, ayan, sabi niya, "Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not." Ganun po yung command ng Panginoon. Tapos sa verse number 6, "But go rather to the lost sheep of the house of Israel."
Bakit natin kailangan pahalagahan ito? Yung iba hindi masyadong naunawaan. Bakit si Kristo namatay? Nung namatay siya, may changes sa program. Nung namatay si Kristo, mayroong changes na yung dati na magkahiwalay, pinag-isa na ngayon. Hindi karamihan pinapahalagahan. Nung namatay si Kristo, yun yung dapat maunawaan. Kasi nung siya'y namatay, doon nagkaroon ng chance na ang mga hintel maging bahagi din sa programa. Pero bakit karamihan ang kinukuha ng mga katuruan ay nandyan sa Matthew, Mark, Luke, and John, and then backward pa natin sa Genesis to the book of Malachi, sa panahon, okay, na ang Panginoon nagbigay ng mga promises, mga covenants, okay, and then yung teaching ng mga propeta, prophets, nakafocus more on dito, pero yung ginawa ni Kristo nakalimutan. Naka niyo? So, mga 12 apostol pinili para sa mga 12 tribo ng Israel, pinagbilinan huwag pumunta sa mga hintel. Ano yung ipinapangaral nila? Tungkol sa kaharian. Ipinapangaral ang tungkol sa pag-aari doon sa bayang Israel. Ang Panginoon ipinangako na mag-aari sa bayang Israel, pero anong ginawa nila? Tinanggihan. Nung ipinanganak pa si Jesus Christ, malinaw sa Matthew chapter 2 na hinahanap na saan yung King of the Jews. Kumbaga si Jesus, siya po yung tinatawag na King of the Jews. Nung siya ipinanganak po, King of the Jews, hindi kasama ito mga kapatid, ang mga Gentiles. King of the Jews, si Jesus Christ. Hindi siya tinanggap ng mga Israelites. Basahin niyo Matthew 2 verse 2. Saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. So si Jesus Christ ay yung King of the Jews. Siya ay ipinanganak, iligtas ang mga Israelites. Tinanggihan, hindi tinanggap, pinatay. Pero ang sabi niya na sa ikatlong araw, siya ay mag-resurrect. Diba? Yun yung sabi niya dito sa Luke 18. Luke 18, 31 to 34. Lucas. Naunawan ba nila yung pagkamatay ng Panginoon at kaniyang pagkabuhay? Then they took unto him the colt, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully treated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death. And the third day he shall rise again. And they understood none of these things, and this saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken. Alright. Naunawaan ba ng mga apostles? Hindi. Diba sa verse 34? And they understood none of these things. Hindi naunawaan ng mga apostles na ang Panginoon mamatay, and then siya mag-resurrect. Okay, so siya nag-resurrect, and then bago siya umakyat, mayroon siyang commission. Pero mapansin nyo, may changes sa commission. Matthew 28:19, mayroong konti na changes. Sige, Matthew 28:19. Go ye therefore,
and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Oh, nations. Dito, nation. Magkaiba po ang nation sa nations. Ano pong pagkakaiba? Dito, singular. Referring dito lang sa mga Israel. Pero dito, may with, plural, tama? Nations. Kaya, yung pagkamatay ng ating Panginoon, doon po mayroong changes after His resurrection. Kasi yung nation, ang utos ng Panginoon sa mga apostles before His death, only to the nation of Israel. But later on, after His resurrection, before His ascension, He commanded the apostles to go to the nations. Plural. Pero mayroon silang starting point. Bago sila pumunta dyan, antayin nila yung Espiritu na bumaba, yung Holy Spirit. Antayin muna nila and then mag-start na silang mangaral. Saan? Pakibasa Acts 1:8. Mayroon silang starting point bago sila pumunta sa iba't ibang lugar. May starting point sila na pupuntahan. Pakibasa Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, una. and in all Judea, Judea ang next. Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And then Samaria ang next. So ang dami ng pupuntahan. And then uttermost is mga Gentiles. So yung good news naman dito, ang mga Gentiles ay pwede nilang puntahan kahit nasa last. Unlike here, before His death, the apostles, ang mission nila exclusively to the Israelites. But later on, may changes. Dahil pupunta sila sa lahat ng bansa, start from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the Gentiles. Pero ano po yung antayin nila? Yung Espiritu. Kasi yun ang mag-empower sa mga apostles para mangaral sila sa iba't ibang bansa. Acts 2. Acts chapter 2, 1-4. Para makita nyo na yung bumaba ang Espiritu sa Acts 2 ay mayroon pong nangyari. Acts 2, 1-4. And when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them Ayan. So ano pong nangyari nung bumaba ang Espiritu? Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Bakit kailangan nilang magsalita ng iba't ibang wika? Tandaan natin ang mission nila lahat ng bansa. So kailangan nilang magsalita ng wika ng iba't ibang tao para sila'y makapag-mission, para sila'y maging effective minister doon sa iba't ibang bansa. Kaya kailangan nilang makapagsalita ng iba't ibang wika. Okay, lingwahe. Para maging effective sila na magturo. Dito po talagang matindi po dahil mayroong 3,000 convert daily. Daily po ito na convert 3,000 sa Acts chapter 2 verse 41 and 47. Sa isang araw po mayroong 3,000 convert. Maganda kung sa ngayon nangyayari pa sa ngayon. Kulang itong space natin. Isang araw, 3,000. Okay? Acts 2, 41. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, 47. praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
So, mayroon pong 3,000 na na-convert daily added to the existing church. Ang dami. Ang tanong, yung Acts 2 ba nangyayari sa ngayon? Hindi po. Kasi pag nangyayari ngayon, gustong-gusto natin yan. Bakit? 3,000 agad isang araw. Oh. In 1 month, ilang thousand na yan in 1 month? 30 times 3,000. 90,000. In 1 year. O ilang year na tayo dito nag-exist. Kung nangyayari itong Acts 2 hanggang ngayon, ang daming converts. Pero ito po ay minsan lang po ito nangyari dahil ito'y fulfillment lamang sa sinabi ni Propeta Joel chapter 2, 37-38, fulfillment lang ng propesya. So ang Acts 2 hindi na po nangyayari ngayon. Kasi pag nangyayari, gusto natin yun. Tama? 3,000 agad ang ma-convert sa isang araw. So, ito po ay fulfillment lamang sa sinabi ni Propeta Joel. So, dumami ang mga believers, tagasunod ni Kristo, at hindi po natuwa ang pamunuan. Lalo na yung Sanhedrin, yung higher courts that time, hindi nasunod. Malungkot sila dahil sa daming mga tagasunod ni Kristo. Kaya, lumabas itong pangalang Saul para i-persecute, patayin na lang ang mga believers at wala nang sumunod sa ating Panginoon sa time na ito. Kaya sa Acts chapter 8 verse 1 hanggang 3, dito po sa verse 1, and Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Number 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentations over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Ano pong ginawa ni Saul? Pinipersecute yung mga followers ng ating Panginoon, ikinukulong at pinapatay para mabawasan or kung maaari i-stop nila ang pagtuturo tungkol kay Kristo. Pero ang nangyari po, na-scatter, pumunta sa ibang bansa at nagtuturo sila. So hindi mapipigilan, kaya ang nangyari, itong si Saul ay pumupunta ngayon siya sa iba't ibang lugar para patayin, ikulong, i-persecute ang mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, along the way to Damascus, nabalitaan niya sa Damascus ay mayroong fellowship. Doon sa synagogue, pupuntahan niya para patayin. Dito sa Acts 9, 1-5, and Saul yet breathing out and threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Went unto the high priest and desired to him letters to Damascus, to the synagogue, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them about unto Jerusalem. Ano po gagawin ni Saul? Ay kanyang humulihin, ikukulong doon sa Jerusalem at papatayin. Ganun po katindi. Pero sa verse number 4, and he fell to earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? 5, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ano po ang nangyari kay Saul? Na-convert. Natuloy ba siyang mag-persecute sa Damascus? Hindi. Siya'y na-convert, at ang good news, nung siya'y na-convert, siya'y pinili na maging apostol na sa atin. Ang dosing apostle for the 12 tribes. Tayong mga hintel, wala tayong apostle. Si Saul, nung siya'y na-convert, ay siya'y ginawang apostol nating mga hintel. Dito po sa Romans 11:13. Bakit natin kailangan maunawaan sino yung apostol natin? Para maging careful po tayo sa pagtuturo, dahil karamihan ipinapangaral yung teaching para sa mga Israelites
nakalitaan na mayroon pala tayong apostol. Siya yung apostol natin. Hindi po yung 12 apostol. Kaya nagkaroon ng kalituhan sa pagtuturo ng scripture dahil ang ginagamit na tinuturo ay yung turo para sa mga Israelites, turo galing sa mga apostles, at maging during the time of Jesus Christ, para dito, nakaligtaan na mayroon palang pinili ang Panginoong Apostol para sa atin. Pakibasa, Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, Hmm. inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my own. Si Apostol Pablo ang piniling apostol natin, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng hindi malinaw sa doktrina sa ating pinaniniwalaan dahil hindi malinaw kung sino ba talaga ang apostol na pinili ng Panginoon para sa atin. Ang kilala lagi yung 12 apostol lang. Ang laging kilala yung 12 apostol. Si Pablo hindi kilala na siya yung apostol natin. Siya pinili ng Panginoon at sa kanya inirebel. Kaya may naisulat na Book of Romans. Sino ang nagsulat ng Romans hanggang Philemon? Si Pablo. Siya po yung nagsulat dyan. Siya pinili para apostol natin. Idagdag pa natin yung 1 Timothy 2:7. Sige. Bakit kailangan natin bigyan ng emphasis? Gusto natin ang Bible maunawaan ng maayos. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and faith. Di ba? Whereunto I am ordained. Sino? Si Pablo. Sabi niya, I am ordained. I am ordained a preacher. Hindi lang siya apostle, kundi preacher. Ano pa? Teacher. Tinatawag din siyang teacher. Bakit? Doon tayo nakapokus sa mga 12 apostol. At yung earthly ministry ni Jesus Christ before His death. Tandaan natin, ang ministry ni Jesus Christ before His death, hindi kasama ang Gentile, hindi kasama ang mga believers dito. Ang pinaka-concern niya nung hindi siya namatay, Israel. Lagi nating tandaan, bago siya namatay, ang concern niya, Israel. Ako'y naparito, sabi ni Jesus Christ, para iligtas ang bayang Israel. Naparito siya na maghahari sa bayang Israel. Good news. In the person of Saul na naging Paul later on, na-convert at ginawang apostol para sa mga Hintel. At hindi lang yan siya ay teacher, siya din ay preacher. Na ano yun, nasundan niyo po? At sumulat siya ng ilang books? 13. 13 books ang isinulat niya. Okay? 13 books isinulat niya from Romans to Philemon. Pagbabasahin niya, laging nandoon yung Gentiles. Laging nandoon yung pangalan ng Gentiles. Pero pagdating dito, more on Israel. Genesis to Malakay, Israel ang issue. Matthew, Mark, Luke, and John, Israel. Pagdating dito, Hebrews to Revelation, Israel ulit. Saan ba talaga yung sa atin? Saan ba yung writings para sa atin? Yung isinulat ng apostol natin. Nawa? Di ba? Ang dali lang. Ang dali unawain ang Bible kung susundan natin yung right division. Rightly dividing the word of truth. So si Pablo, pinili ng Panginoon, maging apostol nating mga Hintel. Ang tanong, anong gospel ang kanyang ipinapangaral? Kasi dito, ipinapangaral nila yung tungkol sa paghahari ng Panginoon doon sa mga Israelites. Dito naman, ano ang kanyang dapat ipapangaral? Ano yung tinanggap niya? Acts 20:24. Acts 20:24. Sige po. But none of these things move me, neither come
I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received Which from I have Lord received Jesus, of Jesus, to testify the gospel of the grace. to testify that, ano pong gospel ang kanya pinapangalan? Praise of God. Yes, the gospel of grace. Magkaiba ang gospel of grace dito sa gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom, ito po yung gospel before the death of Jesus Christ, ipinapangalan sa mga Israelites, tinanggihan, pinatay nila, kaya in-stop mo na yung pagtuturo tungkol sa kaharian na i-establish dito sa lupa. Ang ginawa ng Panginoon nung tinawag niya si Apostol Pablo, ang gospel na ipinapangalan niya ay yung gospel of the grace of God. Ano yung content ng gospel of the grace of God? Yung ginawa ni Kristo sa cross. 1 Corinthians 15, 1-4. Yun yung laman ng gospel of grace, yung cross. Kaya nga pag ipapangaral, pag nangangaral tayo, yung message ng cross, the gospel of grace, na inirebel, ibinigay ng Panginoon kay Pablo na apostol natin. Sumulat siya ng 13 epistles from Romans to Philemon. Hindi maipaghahalo yun. Pakibasa. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, Sige, hanggang 4. by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again Yan po the yung third day according to the content ng Scripture. grace. Yung Christ finished it. Ito po yung laman ng grace. Pag ipinapangaral natin, yung gospel of grace, yan po kanyang ginawa sa cross. Example na ginawa ng Panginoon, na-experience natin, by grace, we are justified. By grace, we are reconciled. By grace, we are considered righteous. By grace, tinatawag tayong one body. Ang dami, no? By grace, sinilihan tayo ng Espiritu, seal. Sealed by the Spirit. By the grace of God, tayo ay saved. Diba? Supposed to be, dito yung direction natin. Pero ano pong nangyari? By believing sa gospel na ito, ang direction natin, paakyat na. Papuntang heaven. Hindi na po dito, mga kapatid. Hindi na po dyan. Kaya salvation by the grace of God. Dapat ang direction natin doon, tama? Pero nung tayo naniwala sa gospel of grace, ang destination natin magbago, papunta na po doon sa heaven. Di ba ang ganda? Supposed to be dito, sa Lake of Fire. Pero nung tayo naniniwala sa gospel na yan, ang direction natin papuntang langit na. Okay? So ito pong programang ito ay inirebel ng Panginoon, kay Pablo lang po inirebel. Hindi po nalalaman ng mga apostles dito, ang programang ito ay mystery before the world. Inirebel lang po niya kay Apostle Paul ang programang ito. Kailangan mauunawaan natin, ito po ay separate program ng Panginoon, kept secret before the world began and now revealed to and through Paul. Dito po, from Apostle Paul hanggang ngayon, ang direction papuntang langit. Basahin natin ang Romans chapter 16 verse 25. Mayroong bagong programa ang Panginoon na kay Pablo lang ipinagkatiwala. Sige. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Which was kept secret since the world began. Ibig sabihin, mystery. Mystery, reveal.
Mystery revealed. Kanino? Kay Pablo. Bago kay Pablo, ang programa niyan ay mystery. Kanina lang in-reveal kay Apostle Paul. Kaya mystery revealed. Idagdag natin yung Ephesians. Ano ba yung mystery? Ephesians 3, 1 to 3. Ephesians 3, 1 to 3. Sige. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to you ward, how that by revelation he made known unto me Okay. the mystery. He made known unto me the mystery. Kanino po? Kay Pablo. Sa mga 12 apostol, ito po ay mystery lang. Kasi kay Pablo po inireveal. Kaya nga ang good news mga kapatid, nasa programa tayo ngayon. Wala tayo doon. Nandito tayo sa programa na si Pablo yung apostol ng mga Hudyo. Siya yung pinagkatiwalaan. Si Apostle Paul ang apostle ng dispensation of grace. Maraming mga nagsasabing sila ay under grace, pero pag hindi nila recognize na si Apostle Paul ang pinagkatiwalaan ng programa ng grace or grace program, ang tendency maihahalo ito. Yung programang ito para sa Israel ay naihahalo dito. Ano po ang dapat natin? Gusto ba natin paghahaluin yung under the time past teaching dalhin dito? Or maging under ages to come dalhin dito? Hindi pwede. Dahil ang salvation dito may kasamang works. Salvation plus faith plus works dito po. Faith and then plus works. Tapos salvation. Dito po, ang Panginoon ang nag-perform para ang tayo maligtas. Ang part po natin maniwala sa kanyang ginawa. So kung paniwalaan natin yan, salvation. Pero dito hindi. Faith and then works. Side. Under the dispensation of grace, salvation ay gift, di ba? Ang salvation ay regalo. Kaya salvation by grace, through faith. Salvation by grace, through faith. That's grace. Okay? Yan po yung grace ng Panginoon. Paano yung hindi makakasama papuntang langit? Ito po sa pamagitan ng rapture or caught up, ang tao ay pupunta sa langit sa pamagitan ng caught up. Sino ang pupunta doon sa langit? Yung naniniwala dito sa mensahe. Kung hindi siya believer dito, paano siya pupunta sa langit? Dapat ang paniwalaan yung ibanghilyo dito. Hindi rin yung ibanghilyo dito. Ang ibanghilyo ni ibinagkaloob ng pagka-Apostol Pablo tungkol sa kanyang ginawa sa cross, lahat pupuntang langit. Kaya ang citizenship ng mga believers dito sa langit, Philippians chapter 3 verse 20. Sige po. Philippians chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus. Diba, our conversation or citizenship? Ano yung citizenship natin? Heaven. Paano ba makakapunta doon? Sa pamagitan ng rapture or caught up. Ang ating katawan papalitan ng glorified body, heavenly body, at pupunta sa heaven. Okay, and then forever na dito sa heaven, yun po yung destination ng mga believers dito. Instead na ang mga Gentiles ay dito dahil originally tayo ay walang Diyos, walang pag-asa, doon po. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng changes, ang mga Gentiles pag naniniwala sa gospel of the grace of God, mag-change direction. Papuntang langit. Kaya inaantay po natin ang caught up or rapture hanggang ngayon. Kaya tuloy natin yung ating pananambahan, fellowship, while waiting for the rapture or caught up, pupunta sa langit ang mga believers sa panahon ngayon.
Basahin natin yung 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. Sige. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Alright. So, caught up or rapture, lahat ng mga believers, those who are in Christ, ayun po yung inaantay po yung caught up or rapture. Yun po yung inaantay natin mga kapatid. Yung caught up at pupunta na po tayo sa heaven with the Lord forever. Then, paano yung naiiwan? Ang naiiwan ay dadaan po ng 7 years na kapighatian. 7 years great tribulation. Ito po yun, 7 years yan, ito yung time na kung saan si Antichrist ay ano niya yung mark, yung 666. So lahat ng matatakan dito ay hindi na maliligtas. So, sa time na ito, babalik yung programa ng Panginoon sa Israel. Kasi dito lang pinag-isa. Under the now program, pinag-isa yung programa, pero pag dumating ang caught up or rapture, ibabalik na po sa Israel ang program nila kasi hindi pa tapos. Then, babalik lang din yung dating estado ng mga Gentiles. So, sa mga hindi makakasama sa rapture, halimbawa, ay makakaranas ng 7 years na Great Tribulation, then ibabalik sa Israel yung dating programa. Bakit ibabalik? Hindi na tuloy na siya mag-aari sa Israel. Kaya kailangan matutupad yun dahil propesya yun na ang Panginoon ay mag-aari sa bayang Israel. So, after 7 years Great Tribulation, babalik na ang Panginoon para mag-hari doon sa Israel. Kasi yun po ang pangako. Kaya siya magiging king, si Jesus, doon sa mga Israel to complete, to fulfill the prophecy. Kasi nung dumating siya, hindi na natuloy, siya ay pinatay. Kaya nagiging good news yung kanyang yung cross, kasi kung hindi siya namatay, nag-aarig na siya sa bayang Israel. So, bakit nagiging good news yan? Dahil sa nangyari, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maligtas mga Hintil. Nakuha nyo na kung bakit napaka ganda po yung nangyari, nagiging good news sa atin. Ang cross, anong sabi doon sa 1 Corinthians 1:18? Na ang salvation ay mangyayari kung maniniwala sa message of the cross. Sige. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the Yan. power of God. So, ang message of the cross ay kaligtasan kung paniniwalaan. Pero pag hindi, walang kaligtasan. Okay? So, babalik ang Panginoon for the second time para matupad ang propesya. So, ang salvation dito, kung maka-endure sa Great Tribulation, siya maligtas. Matthew 24:13. So, tandaan po natin, ang salvation nito, ganun pa rin, faith plus works pa rin. So, para sila'y maligtas sa time na ito, dapat sila'y mag-survive sa Great Tribulation. Pagibasa, Matthew 24:13. But he that shall endure unto the end, the same shall be Yan. saved. Mag-endure sila sa Great Tribulation, then saved. Kailangan mag-endure sila and then saved. Yan po ang salvation sa time na ito. Pero ang good news sa atin, salvation by grace. Sa panahon na ibalik ang programa ng Panginoon sa mga Israelites, ang salvation, ganun ulit, faith, and then plus works, salvation. So mag-survive sila sa 7 years Great Tribulation,
Same. At maghahari ang Panginoon sa kanila 1,000 years. Yun po yung propesya. And then si Antikristo na nang-deceive, itatapon sa lake of fire. Si Satanas, itatapon muna sa bottomless pit. 1,000 years din siya dito. Then after that, pakawalan siya. Then, itatapon lang din siya sa lake of fire si Satanas. And then, lahat ng mga unbelievers na nandun ay mag-resurrect muna at itatapon lang din sa lake of fire. At ang Panginoon, nangako siya ng new heaven, nangako din siya ng new earth. Okay, new earth and then new Jerusalem. So sa eternity, mayroong new earth, new heaven, new earth, and then ito pong lake of fire ay sa eternity mag-exist. Kaya, bakit natin unawain natin ang Bible? Para hindi maipaghalo. So, tandaan natin, ang Bible natin may time past, but now, ages to come. So, ang mga books under the time past, from Genesis to the book of John, pinag-uusapan dyan yung time past. Romans to Philemon, pinag-uusapan yung now. Hebrews to Revelation, pinag-uusapan yung future. So, anong truth ang applicable sa atin? Truth under the time past, truth under the now program, or truth under ages to come? Under the now program. Okay? So kung maunawaan natin ang Bible na maayos, hindi tayo malilito at madali sa atin mag-share ng Word of God. Kaya encourage ko talaga lahat mag-aral. Mga kabataan, mag-aral. Ang pag-aaral ng Bible hindi sa matatanda. Nag-start ako mag-aral 8 years old. So, ibig sabihin, hindi lang pang matanda. Okay? Pwede, basta marunong magbasa, pwedeng mag-aral. Lahat tayo pwedeng mag-aral. Papayag ba kayo nga kayo yung enjoy nyo na makikinig habang buhay? Hindi. Able to teach dapat. Pero paano nga magiging able to teach? Hindi naman nag-aral. Ito yung time. Tama? Ito yung time na pag-aralan natin ang Bible. Kasi ang Bible po, hindi naman itinuturo to sa mga school. Ang Bible. Careful nga na very careful na mga teachers na mag-ano ng Bible kasi indoctrination. Magkaroon ng violation, kaya maingat yung mga teachers. Kasi ang Bible hindi talaga itinuturo sa mga public school. Kasi nga ang iba't ibang group of denomination yung mga nandun, and then pag ganun ang gagawin ng teacher, indoctrination, bawal yun, hindi pwede yan. Kaya ito yung time. Every Sunday, dapat excited tayong pumunta sa church para mag-aral, hindi pumunta for compliance purposes. Nakuha yung kwento doon. Mas maganda na magiging when verse tayo sa Bible, mas maganda marami tayong alam sa Bible. Kasi ito lang po yung pag natutunan mo, ay magre-reflect doon sa eternity. Diba? Ang mga secular na subject, hindi pinag-usapan ng eternity. Pero binigyan natin ng time na mag-aral, di ba? Maaga pa tayo sa school para hindi ma-late. Talagang ganon. Pero hindi pang eternity eh. Pero walang nag-iisip na baka malate ako sa church. Mayroon bang nag-iisip na ganon? Baka malate ako, mamiss ko yung sinabi ni pastor. O mamiss ko yung lesson. Pero pag sa school, nako, ayaw nating malate. Nako yung comparison. Pero hindi eternity ang effect nun. Ang Bible po, tinuturo yung eternity. Ang effect ng ginagawa natin is eternity. Ako yung point? Dapat bang aralin ang Bible? Yes. Dapat nating pag-aralan. Okay? Yun po yung goal natin. Meron akong dalang dyan, humingi kayo kung gusto nyo aralin na deeper o i-review.
maganda po na mag-aral. Okay? So bago tayo mag-close, baka may mga questions kayo. Pwede kayo magtanong. Sige.